Nako, mga sangkay, eto na nga. Mukhang marami pa po ang matatanggal ngayong mga opisyal. Yo guys, what's up? Eto pag-usapan po natin ngayon dahil nga po marami pa po ang masisibak ngayon na mga opisyal ng ating gobyerno. Sino-sino ang mga ito, mga sangkay? Nako, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.57 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, guys. Eto. Alam nyo, ang napansin ko kasi dito, kay Vince Dizon, mukhang sinusubukan po talaga siyang tanggalin dito ng mga sindikato. Sinusubukan siyang siraan, sinusubukan po siyang gawa-gawaan ng kwento at kung ano-ano pa. Pero matikas itong taong to. Malabo po nilang mapasibak o masibak, o mapatanggal, o mapolitika. Dahil nga po mga sangkay, sa sipag, very obvious naman yun, mga sangkay, kung gagawin sa kanya yun. Ngayon, eto. Ayon sa report kasi, marami pa pong mawawala ng mga opisyal. Ito yung pasabog na yun, mga sangkay, ni Vince Dizon. Ito, I'll ask Secting also, no? Kasi sila yung nagsimula yung development from within DPWH. No? Unang-una, hindi baka maraming mawawala. Marami talagang mawawala dito. Ayan na ha. Maraming mawawala dito. Sa loob po mismo, mga sangkay, ng ahensya. Marami daw po ang mawawala ng trabaho, mga sangkay. No, at the rate we're going, yung mga kasong pinafile natin, at yung mga nadidiscover natin, talagang maraming mawawala. No? From top to bottom. No? So, kailangan maghanap tayo ng paraan para mapalitan yung mga mawawala ng mga matitino, masisipag, maayos. Ngayon, mga sangkay, paano nila sisirain yung ganyan? Di ba nga po, may nagkakalat pang isang kongresista na may mga appointees daw sa loob ng DPWH sa mga bago na kung saan konektado daw sa mga contractors, corrupt daw, at kung ano pa ang sinasabi. Ako ang basa ko dun, mga sangkay. Sinusubukan po talaga nila na wasakin ang pangalan ni Vince Dizon para po mawala siya sa loob ng ahensya. Kasi siya po ngayon yung talagang napakasipag eh. Bukod sa masipag, matapang, kasi hindi biro ang laban na to. Ang kalaban po nila dito ay mga sindikato sa loob ng gobyerno. Hindi po basta-basta kalaban yan, mga sangkay. Pero dahil matapang si Vince Dizon, mahihirapan po silang, kumbaga, wasakin ang pangalan. Kasi unang-unang kailangan gawin nila dyan eh. Wasakin yung pangalan, gumamit ng kung sino-sinong tao para wasakin yung pangalan ni Vince Dizon. And I think that's very important. We need to start from within, as advised by Secting and SecBabes, kasi marami naman talaga maayos dyan eh. At yun nga, yung mga programa na ginaunch nila nung panahon nila, kailangan ituloy yun. Pero of course, we need to also seek external help. Like yung suggestion ni SecBabes about getting external advisors, no, sa mga engineering companies na respetado sa buong bansa. So, importante din yun. But I think Secting also, kasi yung Young Engineers Program, I think started with him. No, it's with Secretary Estuar. Secretary Estuar. And I inherited that. Yeah. And I continued it. Opo. Because that was one of the best features. Because they are the ones who inspect the quality of the projects before it is turned over to the PWH for payment. And if they find out that it is substandard, then the contractor who did it was compelled to Fix it. fix it at his own expense. So, ganun pala dati, mga sangkay. Halimbawa, kapag ka nakitaan ng substandard, kasi may sinicheck, kahit pa paano sinicheck, hindi pa ganun kalala ang ano nun, korupsyon talaga
No? Pero mayroon na, nag-i-exist na, nakakalusot pa rin. Pero noon, kasi kapag nakitaan ng halimbawa substandard na project, kung sino yung contractor, ipapaayos na yun sa pamamagitan ng kanya mismong budget. Siya po mismo ang gagastos para doon. So, dapat ganun ang ginagawa, mga sangkay, noon pa. Kaso nga lang, di ba, siniwalat po ni PBBM na during the time of former President Rodrigo Duterte, tinanggal po ang ganung klaseng sistema. Nawala po yung, halimbawa, approval ng mga, halimbawa, may project sa isang lugar. Bago po itayo yung proyekto, kailangan munang kumonsulta sa LGU. Mismo, yung mga opisyal ng lugar na kailangan po nilang patayuan ng project. Kapag approve yun, kasi sila po nakakaalam kung, halimbawa, tatayo ng flood control, kung akma ba yun sa pagbaha, nandoon talaga, ito talaga yung makakatulong, aaprubahan po yan ng LGU. Pipirmahan nila. Pero kung hindi, ibig sabihin, hindi tama yung lokasyon ng project. Ganun po dati. Kaya nga lang, after nung time ni PRRD, hindi ko alam bakit po tinago yun na hindi na kailangan kumonsulta sa mga LGU. So ngayon, ito yung binabalik ni BBM. Nakakatuwa lang kasi mga sangkay, yung Pangulo natin ngayon, seryoso na puksain itong matinding corruption. Actually, kung kailangan lang magkaroon po ng charter change, no, para i-extend ang kanyang termino. Kasi wala pa po ako nakikita, mga sangkay, na isang tao na kayang tapatan ang ginagawa niya ngayon. I know, andyan si Vico, pero hindi pa kasi pasok yung edad niya eh. Kulang ng isang taon sa 2028. So kung sana, 40 years old, si Vico Soto, di sana, pwede siyang ipanawagan natin na tumakbo sa pagkapangulo. No? Pero at this time, wala po tayong nakikita ng isang pangulo na makakagawa ng ginagawa ni BBM kasi ang delikado kasi dito, what if pag wala na si BBM, balik ulit ang sistema. Di ba? Balik ulit ang mga kawatan na yan. So, yun yung nakakatakot. That's why ngayon si BBM, lahat ng transparency na sistema, ina-adapt na niya mga sangkay like blockchain. At ngayon, di ba, yung BICAM hearing, di ba, ila-live stream na. Di ba, nakakatuwa mga sangkay. So may plano, Secretary, na ibalik yung cadet program, yung engineering cadet program. Tama po ba? Yes. Ano ba yung tawag doon? May planong gano'n? Yes, definitely. Yun ang magandang in fact, i-announce ko na yan sa flag ceremony sa DPWH. So, ayan, mga sangkay. Ayon po dito, maraming mga matatanggal pa. Ayan, DPWH Secretary Vince Dizon says many individuals inside his agency will lose jobs as the government continues its probe into anomalous flood control projects. At the rate, sabi po ni Dizon, we are going, yung mga kasong pinafile natin at yung mga nadidiscover natin, talagang maraming mawawala from top to bottom. Maraming mawawala dyan. Kaya nga yung congressman na gumawa po ng paninira kay Vince Dizon, check nyo muna. Baka mamaya pinagtitripan kayo ng mga yan para siraan si Vince Dizon. Pero inyo, yung inappoint doon ni Vince Dizon, nangungurap na. Guys, kung ikaw ba inappoint doon na alam mo ng ahensyang yun, punong-puno ng kalokohan at na-discover, gagawa ka pa rin ng kalokohan sa loob. 'Di ba? Nakakatakot yun, mga sangkay. Sabi ni Dizon, kapag nalaman ko na gumagawa kayo ng kagaya ng ginagawa ng nauna, matatanggal kayo. At hindi lang matatanggal, kakasuhan. O, diba? Sakit sa ulo nun. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.